isang dulo ng baybayin ng San Esteban, La Union, tuwing madaling araw ay may iisang aninong palaging nauuna sa mga alon, ang binatang si Elias. Sa edad na 21, hindi pa siya kailanman lumisan sa munting baryong iyon, ngunit bawat patak ng pawis niya sa pangingisda ay may baong pangarap na lagpas sa mga alon ng dagat. "La, alis na po ako," mahinang paalam niya kay Lola Minda habang isinusuot ang lumang tsinelas at karga ang pinaghilamang lambat. "Nagdala ka ba ng baon, iho?" tanong ng matanda mula sa dapugan habang hinahalo ang sinaing. "Hindi na po, baka sakaling makahuli agad ako, saka na lang ako kakain pagbalik," sagot ni Elias sabay ngiti. Si Lola Minda ang tanging pamilya na meron siya. Iniwan sila ng kanyang ama noong sanggol pa lamang siya. At pumanaw ang kanyang ina makalipas ang ilang taon dahil sa matinding lagnat na hindi na nagamot. Simula noon, si Lola Minda na ang nagtaguyod sa kanya gamit ang pagtitinda ng daing at sabay na pag-aalaga ng munting tanim sa bakuran. Dahil dito, maagang natutong mamuhay sa hirap si Elias. Sa edad na 9, marunong na siyang lumangoy sa malalim na bahagi ng dagat. Sa edad na 12, siya na mismo ang namimingwit gamit ang lumang pamingwit ng kanyang lolo. Ngunit hindi lamang pagkabuhay ang hanap niya sa dagat. May mas malalim pa roon. Tuwing tititig siya sa kalawakan ng asul na tubig, iniisip niya kung ano pa ang pwedeng matuklasan sa ilalim nito. Sa mga oras na hindi siya nangingisda, nagpupunta siya sa lumang barangay library kung saan hiniram niya ng paulit-ulit ang iisang biology book tungkol sa marine ecosystems. Sa likod ng maalikabok na pahina nito, nahanap niya ang ideya ng pangarap na balang araw, maging isang marine biologist siya. "Bakit ba gustong-gusto mong tumingin sa ilalim ng dagat, apo?" tanong ni Lola Minda isang gabi habang nililinis nila ang isdang huli ni Elias. "Ewan ko, Pola, parang may ibang mundo sa ilalim, tahimik. Hindi kagaya dito, puro problema, puro pagkulang," sagot niya habang pinapahira ng asin ang bangos. "Tapos ano, iiwan mo na kami dito?" biro ng matanda. Sabay kurot sa tagiliran niya. "Hindi po, gusto ko lang pong balikan kayo, dala ang sarili kong bangka, hindi yung luma butas. Tapos baka makatulong pa ako sa mga mangingisda rito. Baka maayos natin yung panghuli, hindi yung puro dynamite fishing sa kabilang bayan." Sa kabila ng maralitang pamumuhay, hindi kailanman naging batikan sa mga reklamo si Elias. Kilala siya ng buong baryo bilang isang masipag na kabataan, laging nauunang sumama sa mga brigadang pangkalinisan, tumutulong mag-ahon ng bangkang sira, at walang palya kung may sakunang kailangan ng kusang loob na kamay. Sa bawat kilos niya, ramdam ang pagmamalasakit sa tao, sa kalikasan, at sa sariling dignidad. Minsan, sa kalagitnaan ng huli ng isda, lumapit si Kadado, isang matandang mangingisdang dating katrabaho ng kanyang yumaong lolo. "Elias, halika nga rito, tulungan mo ako ayusin itong lambat. Parang hindi na babalik yung anak ko. Wala na akong katuwang." "Walang problema, Kadado. Ayusin natin. Mas mahirap po yan kung nag-iisa kayo," mabilis niyang tugon. Sa gitna ng paghahabi ng lambat, napagkwentuhan nila ang mga panahong malakas pa ang huli at kung paanong unti-unting nagbago ang dagat dahil sa labis na pangingisda at polusyon. "Kung lahat ng kabataan dito ay kagaya mo, Elias," ani Kadado, "baka hindi ganito kaubos ang yaman ng dagat." Ngunit sa likod ng mga papuri, alam ni Elias ang totoo. Wala siyang sapat na pera para makapag-aral. Ilang beses na siyang nagtangkang mag-apply sa scholarship programs, ngunit laging nauurong tuwing humihingi ng bayad sa mga papeles, transcript o pamasahe pa Maynila. Kaya't ang tanging sagot niya sa pangarap ay ang pang-ipunan ito, barya-barya mula sa benta ng isda. Minsan ay paminsan-minsang side job sa mga resort sa tabing dagat. Nakakatulog siya tuwing gabi sa manig, tabing ng amihan, habang nasa isip pa rin ang imahe ng isang araw kung kailan may sarili siyang bangka. Yung may sariling pangalan, gawa sa matibay na kahoy, at may motor na hindi kailangang hatakin ng 3 ulit
bago umandar. Sa kabila ng lahat, hindi nawalan ng sigla si Elias. Ang kanyang pananalig ay parang alon. Laging bumabalik kahit ilang beses pa itong matumba sa dalampasigan. Hanggang sa isang araw, habang nangingisda siya sa kabilang bahagi ng coral reef, may mapapansing kakaiba si Elias sa ibabaw ng tubig. Isang hubog ng katawan, inaanod, hindi gumagalaw. At doon, sa pagitan ng pag-ikot ng hangin at pagkalma ng tubig, magsisimula ang kwento na hindi na babalik sa dating katahimikan. Tumama ang Bagyong Ramon sa hilagang bahagi ng Luzon na may dalang malalakas na hangin at bugso ng ulan na hindi nakita ng mga taga San Esteban sa nakalipas na 5 taon. Pinadbagsakan ng ulan ang dagat at lupa. Tinanzay ang mga bubong ng bahay, binuwal ang mga punong kawayan at winasak ang mga maliliit na bangkang kahoy na naging kabuhayan ng maraming mangingisda. Kabilang sa mga nawasak ay ang bangkang pinamalanan ni Elias na Minda, alaala ng anyang mahal na lola na ngayon may edad at hindi na gaanong makakilos. Nasaan na ang lambat mo, Elias? Tanong ni Kadado nang makita siyang nilalambungan ng trapal sa gilid ng nasirang bangka. Tinangay na rin po ng alon. Pati nga po yung timba ng panghuli, wala na rin. Sagot niyang puno ng pagod at lungkot habang hawak ang gasgas na kawayan sa guwan. Sayang, akala ko magtatagal pa yang bangka mo. Sabay tapik ng matanda sa kanyang balikat. Pero alam ko, makakabangon ka. Sa mga sumunod na araw, idineklara ng barangay ang pansamantalang pagsasara ng pangingisda. Lubhang delikado pa raw ang karagatan at marami pang debris na lumulutang sa paligid. Walang kita ang halos lahat. Pero ang mas masakit para kay Elias, wala na siyang sasakyang magagamit kapag bumalik na sa normal ang laot. Wala na siyang pambangon. Kumapit siya sa bangkero sa kabilang barangay, si Mang Enrico. Kilalang nagpapautang sa mga mangingisda kapalit ng porsyento sa bawat huli. Kung gusto mong makautang, Elias, alam mo naman ang patakaran. Malalim ang tinig ni Enrico habang nakasandal sa upuan, hawak ang tabako. Apo ko ang ipangalan sa bangka at kalahati ng huli mo sa loob ng 1 taon, akin. Saglit na natahimik si Elias. Alam niyang alok iyon ng kabawasan sa sarili niyang pangarap. Ngunit alam rin niyang wala siyang ibang mapupuntahan. Kung wala ka ng ibang maipambayad, ganyan lang ang maibibigay ko sa'yo. Dagdag pa ng matanda. Ngunit sa halip na tanggapin, pinili ni Elias na dumiskarte sa mas marangal na paraan. Sa mga sumunod na linggo, inikot niya ang buong pampang ng San Esteban. Hindi upang mangisda, kundi upang tumulong. Tulungan ko na po kayo riyan, Kadado. Sabi niya habang kinakalagad ang nasirang katig ng bangka ng matanda. Wala ka ng bangka, Elias. Ikaw ang dapat tinutulungan. Mas mabilis po itong matatapos kung dalawa tayo. Malay natin, makausad din yung akin. Hindi lang kay Kadado siya tumulong. Tinulungan niya rin sina Aling Marta sa paghahabi ng bagong lambat, sina Jomar at Miguel sa pagtayo ng barong-barong. At kahit si Mang Enrico ay nagulat nang si Elias na mismo ang nagkusang tumulong magsalansan ng kahoy para sa bagong bangkang ipapagawa ng apo nito. Ang kapalit ng kanyang pagtulong, hindi pera, kundi tira-tirang materyales, punit na lambat at mga pakot kahoy na hindi na nagamit. Ipinagtagpi-tagpi niya ang mga ito tuwing gabi habang sinisindihan ng Petromax ang kanyang kubo. Sa bawat araw na lumilipas, palaging may bahagi ng katahimikan si Elias. Madalas, dumarako siya sa isang liblib na parte ng dalampasigan, sakay ng sirang bangka na pinaandar gamit ang isang lumang sagwan at boteng plastik na kinumpuni para lumutang. Doon sa gitna ng katahimikan ng laot, mas naaalala niya ang ina. Kung paano nito kinuwento sa kanya dati ang alamat ng dalagang sirena na nagdadala ng swerte sa sinumang makatagpo rito matapos ang bagyo. Pag may naanod sa alon, huwag kang matakot. Paalala ng ina sa alaala niya. Baka dala niya ang kasagutan sa panalangin mo. Isang hapon, habang papalubog na ang araw at pinapainit ng liwanag ang ibabaw ng tubig, may napansin si Elias na tila hindi pangkaraniwan. May kulay puting tila palutang-lutang sa pagitan ng mga alon. Akala niya ay basura lamang.
Ngunit nang lumapit siya, gamit ang paalon na pangtulak ng sagwan, unti-unti itong lumilinaw sa kanyang paningin. Isang katawan. Diyos ko! Bulong niya. Nanlalamig ang mga palad habang pinapaspas ang pagsagwan. Nang marating niya ang lugar, agad siyang tumayo sa loob ng kanyang maliit na bangka at sumandal paharap. Isang babae, puti ang kutis, may mahahabang buhok, at suot ang sirang bestida na may mga burdang pila pang mayaman. Walang malay. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumalon siya sa tubig at sinagip ito. Isinampa sa bangka. Malamig na ang katawan nito, ngunit buhay pa. Hoy, miss! Gising ka! Naririnig mo ba ako? Bulong ni Elias habang hinahaplos ang pismi ng dalaga. Walang sagot. Walang ungol. Ngunit humihinga pa. Dali-daling sinagwan ni Elias pabalik ng dalampasigan. Binuhat ang babae at tumakbo patungo sa kubo nila. Sinalubong siya ni Lola Minda sa pintuan. Gulat na gulat. Apo, sino iyan? Hindi ko po alam naanod siya. Dinala ko agad dito. Hindi ko po kayang hayaan siyang mamatay sa dagat. Nagmamadaling naghanda si Lola Minda ng kumot at mainit na tubig. Habang si Elias ay pinatuyo ang katawan ng dalaga at pinainom ng tubig. At sa unang pagkakataon, matapos ang bagyong iyon, sa katahimikan ng kubo, tila may bagong unos na dumarating. Ngunit hindi ito ulan, hindi ito hangin, at hindi ito alon. Ito ay isang taong hindi niya kilala, na simula pa lamang pala ng usang pagbabagong, hindi niya inaakalang darating sa kanyang buhay. Basang-basa at nanginginig pa ang babae nang buhati ni Elias papasok sa maliit niyang kubo. Halos mawalan siya ng lakas habang tinatanggal ang malalansang damong dagat na kumapit sa buhok ng dalaga. Si Lola Minda, kahit may kahinaan na sa katawan, ay mabilis na naglatag ng banig sa sulok ng kubo, dinagdagan ng mga tuyong kumot at nagpakulo ng tubig na may luya. Inaantok na ang araw, Elias, sabi ni Lola Minda habang pinupunasan ang paa ng dalaga. Kailangan nating painitin ang katawan niya. Malamig na malamig siya. Parang ang lalim ng iniwanan niya sagot ni Elias habang pinipisil ng marahan ang kamay ng dalaga upang muling maramdaman ang sirkulasyon ng dugo. Tahimik ang dalaga. Walang imik, walang daing. Ngunit ang paghinga niya ay banayad. May senyales na may buhay pa. Sa bawat segundo ng katahimikan, mas lalo namang lumalalim ang kaba sa dibdib ni Elias. Hindi niya kilala ang babae. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, anong nangyari, o kung sino ang maaaring humahanap dito. Kinabukasan, habang ang araw ay pumapailan lang sa ibabaw ng dagat, isang mahinang impit ang narinig ni Elias mula sa sulok ng kanyang kubo. Mahinang ungol ng babae, habang pilit pinagmumulat ang kanyang mga mata. Elias, na nooy naglilinis ng lambat sa gilid ng bahay, ay mabilis na lumapit. Hoy, miss! Gising ka na! Sabi niyang may halong gulat at tuwa. Sandali, kukuha lang ako ng tubig. Pagbalik niya, iniangat niya ang ulo ng babae upang painumin ito mula sa maliit na tasa. Kumalma ang paghinga ng dalaga matapos ang ilang lago. Ngunit kitang-kita pa rin sa kanyang mukha ang takot, parang isang hayop na natrap sa dilim. Ako nga pala si Elias, isa akong mangingisda rito sa San Esteban. Naanod ka sa dagat kahapon. Hinango kita. Hindi nagsalita ang babae. Tumingin lamang siya kay Elias at agad na ibinalik ang tingin sa kisame ng kubo. Ayaw mo ba akong kausapin? Tanong muli ni Elias. Tahimik. Hindi kita pipilitin, pero kung gusto mong tumulong kami ni Lola sa'yo, kailangan namin kahit konting alam sa kalagayan mo. Sa puntong iyon, napansin ni Elias ang pag-ikot ng mata ng babae. Tumulo ang isang luha. Ngunit imbis na magpaliwanag, isang bulong lamang ang kanyang nasambit. Maya. Napakunot ang noo ni Elias. Maya, iyan ba ang pangalan mo? Hindi sumagot ang dalaga, ngunit muling pumikit at lumingon palayo. Wari pagod na, kahit salita hindi na kaya. Milingon ni Elias si Lola Minda, na noon ay nakatayo sa may pinto. Tahimik ding nagmamasid. Siguro Maya, muna ang itatawag natin sa kanya.
Mukhang yun lang ang tanging salitang kaya niyang sabihin. Maya! Ulit ni Lola Minda habang tumatango. Maganda, parang ibon. Dumipas ang 2 araw na si Maya ay hindi pa rin nagsasalita. Si Elias ay abala sa pagkumpuni ng mga gamit at pag-aalaga sa kanya. Pinapalitan ng lampin na may mainit na tubig ang noo, pinapakain ng lugaw at sinisigurong hindi na muling lalamigin. Minsan, habang pinupunasan ni Elias ang sugat sa braso ni Maya, napansin niya ang pagkakaroon nito ng maliliit na pasat sa leeg at balikat. May nanakit ba sa'yo? Tanong niya, mahina ang tono. Napadilat si Maya. Saglit siyang tumingin kay Elias, ngunit agad ding iniwas ang tingin. Niyakap niya ang sarili. Halos parang gustong itago ang kanyang katawan. Huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Hindi rin kita pipilipin magsalita. Pero tandaan mo, ligtas ka rito. Dagdag ni Elias habang inaayos ang kumot sa kanyang katawan. Paglabas niya ng kubo, sinabayan siya ni Lola Minda sa labas, habang hinihipan ng hangin ang tuyong mga dahon sa paligid. May trauma ang batang yon, ani ng matanda habang nakatingin sa langit. Hindi yan bastang inanod lang sa dagat. May tinakasan, Elias. Alam ko Pola, ramdam ko rin, pero mukhang matindi ang pinanggalingan niya. Hindi ko alam kung anong gagawin kapag may biglang humahanap sa kanya. Ang mahalaga, ligtas siya ngayon. Ikaw ang ginamit ng Diyos para iligtas siya. Hayaan mo muna siyang maghilom. Sa sumunod na gabi, habang tinatapos ni Elias ang paghabi ng lambat, lumabas si Maya ng kubo, nakasuot ng lumang duster na bigay ni Lola Minda. Maingat ang bawat hakbang, tila hindi pa sanay sa lugar. Elias, mahinang tawag niya. Napalingon si Elias gulat sa biglang pag-usap nito. Salamat, bulong ni Maya, halos hindi marinig sa lakas ng hampas ng alon sa pampang. Ngumiti si Elias, pilit tinatago ang galak sa simpleng salitang iyon. Walang anuman Maya, ligtas ka rito. Hindi mo kailangang ipaliwanag agad ang lahat. Basta tandaan mo, pwede kang magpahinga rito hanggat kailangan mo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng gasera at harap ng mga nagkakandirit na alon, nagsimula ang tahimik na pagsibol ng isang bagong kabanata sa buhay ni Elias. Isang kabanatang puno ng hiwaga, pananabik, at mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Lumipas ang ilang araw at unti-unti nang nanumbalik ang sigla sa katawan ni Maya. Sa tuwing sisilip ang araw sa laot, sumasabay din ang pagkalma ng kanyang mga galaw. Nakikita ni Elias ang pagbabago. Mula sa pagiging tahimik at takot, naging mas mapagmasid na siya, mas interesado sa paligid. Nakaupo na siya sa harap ng kubo tuwing hapon, tinutulungan si Lola Minda sa pagpuputol ng gulay o di kaya'y tahimik na nakikinig sa kwento ng mga kapitbahay kapag napapadaan. Ngunit hindi pa rin siya lubos na nagsasalita tungkol sa nakaraan hanggang sa isang gabi. Habang nakaupo sila sa baybayin, tinutunaw ng huling sinag ng araw ang dulo ng langit sa kulay kahel, may napansin si Elias sa balikat ni Maya. Nang maitaas ng dalaga ang manggas ng damit, habang inaayos ang buhok, lumitaw ang isang malalim na galos, mahaba, parang hiwa mula sa matalim na bagay. Agad siyang napatayo at lumapit. Maya, anong nangyari dito? Tanong niya habang dahan-dahang tinuturo ang sugat sa balikat. Nagulat si Maya. Mabilis niyang ibinaba ang manggas ng damit, parang gustong itago ang lahat. Pasensya na, sabi ni Elias agad. Hindi kita gustong pagdudahan, pero mukhang hindi aksidente ang sugat na yan. Sandaling katahimikan. Sumabay sa hangin ang paghigop ng alon sa buhangin. Huminga ng malalim si Maya at tumingin sa malayo. Parang tinatandaan ang bawat detalye ng isang masakit na alaala. Galing ako sa isang yate. Mahina niyang simula. Hindi ko intensyong mapadpad dito. Pero siguro, ito na rin ang kailangan kong mangyari. Napatingin si Elias sa kanya. Hindi umimik. Hinayaan niyang ipagpatuloy nito ang kwento. Anak ako ni Alberto Velez. Baka narinig mo na siya. Isa siya sa mga kilalang negosyante sa Maynila. Real estate, mining, shipping, lahat yon hawak niya. At ako,
Ako yung anak niyang babae na dapat magiging tulay ng alyansa sa isa pang pamilya ng politiko. Napakagat sa labi si Maya. Napailing. Hindi ko gustong ikasal. Hindi ko mahal si Lance. Hindi ko nga siya kilala ng buo. Pero para sa kanila, hindi importante yon. Ang mahalaga, ang negosyo, ang pangalan. Tumakas ka. Anong ni Elias? Bagamat parang alam na niya ang sagot, tumango si Maya. Ginawa ko ang hindi dapat gawin. Tumakas ako habang nasa yate ka mo. Gabi yon, sinubukan kong humingi ng tulong sa isa sa mga crew. Pero may nakarinig sa amin. Nagtangkang pigilan ako. May hawak siyang kutsilyo. Doon ko nakuha ang sugat. Nanlamig si Elias. Hindi na lang ito basta kwento ng pagtakbo. Ito ay kwento ng panganib. Tumalon ako sa tubig. Hindi ko na alam kung saan ako aabutin. Basta ang nasa isip ko lang noon, kahit saang lugar, basta hindi na ako babalik. Hindi na ako magpapagamit. Maya, bulong ni Elias. Pilit ikinukubli ang kanyang pagkabigla. Bakit hindi ka magsumbong sa mga otoridad? Hindi yun galong kadali, Elias. Sagot ni Maya. Mariing nakatitig sa kanya. Ang ama ko, kilala, maimpluwensya. Hindi lang basta negosyo ang hawak niya. May mga koneksyon siya sa politika, sa media, sa batas. Alam mo kung anong kayang gawin ng mga taong yon kapag gusto nilang patahimikin ang isang rebelde? Kaya ko pinili ang katahimikan. At ngayon, ikaw lang ang tanging nakakaalam. Natahimik si Elias. Parang biglang gumaan pero lumalim ang bawat salita ni Maya. Lalong nabuo sa isip niya na hindi ito basta-basta. Hindi siya ordinaryong dayuhan na napadpad sa San Esteban. Siya ay dalang-dala ng alon ng kasinungalingan. Pilit itinatago sa mundong palaging magulo. Gusto ko lang manatili rito, kahit ilang linggo lang. Pakiusap ni Maya, halos pamulong. Hindi pa ako handang bumalik. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin doon. Matagal na tumitig si Elias sa mukha ni Maya. Kita niya ang pagod sa ilalim ng magagandang mata nito. Ang hinog na katatagan sa mga mata na tila nakakita na ng napakaraming hindi dapat makita. Sige, sagot ni Elias, malumanay. Pwede kang manatili. Wala namang makakaistorbo sa'yo rito. Pero kapag may naghanap sa'yo. Alam ko, sagot agad ni Maya. Ako ang haharap. Basta, sa ngayon, payagan mo akong maging simpleng tao lang. Wala nang Maya Velez. Ako lang. Maya. Numiti si Elias, kahit may alinlangan sa puso. Hindi niya alam kung tama bang tinanggap niya ito sa buhay niya, pero sa dami ng beses na tinanggihan siya ng mundo, parang ngayon lang siya naging kanlungan ng iba. At sa gabing yon, habang humahaplos ang malamig na hangin sa kanilang paligid at bumubulong ang mga alon sa buhangin, sabay silang naupo sa dalampasigan. Dalawang taong parehong may sugat sa nakaraan, parehong may tinatakasan, at parehong hindi pa sigurado kung anong mangyayari bukas. Pero sa pagitan ng katahimikan nila, may isang bagay ang malinaw. Isang pagsisimula ang tahimik na umuusbong. Sa isang maliit na baryong ang balita'y parang alon, mabilis kumakalat at madalas sumasampal sa katahimikan. Hindi maiiwasan ang mga usap-usapan. Lalo pat ang sentro ng tsismis ay isang kilalang kabataang mangingisda na kilala sa pagiging tahimik at marangal, si Elias. At ngayon, may dayuhang babae sa kanyang tahanan. Hoy, Elias! Sigaw ni Jomar mula sa pampang habang bitbit ang kahon ng bagong lambat. Nabalitaan ko, may engkantada ka raw sa bahay? Baka naman jackpot ka na sa pag-ibig, no? Asabay ng halakhakan ng ilang kabataang mangingisda, pasimpleng ngiti lang ang itinugo ni Elias, hindi pinatulan ang pangaasar. Nakayuko siyang naglalakad pa uwi mula sa pamilihan. May dalang tinapay at gatas na pasalimbong kay Maya. Baka naman artistahin yun, kaya bumo nilalabas? Abra, pere, kuha ko sa'yo. Binantayan ko na baka bigyang kunin ng kamera. Dugtong pa ni Miguel, sabay batok ng biro kay Jomar. Hindi ito ang unang beses na narinig ni Elias ang ganitong usapan. Mula nang makitang may babaeng naglalaba sa gilid ng kanilang bakuran, may mga matang hindi na umalis sa kanila. Tila bawat kilos ni Maya ay binibilang. Bawat tanong ay naglalaman ng pagdududa. At bawat tingin ng mga tao ay may halong inggit at panghuhusga. Mas maganda pa raw sa manika yung kasama ni Elias.
Usap-usapan ng mga tinderang nagtipinda ng tuyo sa palengke. Baka naman may atraso. Bakit kasi sa kanya nagtago? Di ba siya lang yung walang pamilya kundi ang matandang lola? Sagot ng isa. At dahil hindi na ito nanatiling bulong-bulungan, dumating ang araw na kinailangan siyang kausapin ni Mang Serapio, ang pinakamatandang lider ng mga mangingisda sa San Esteban at iginagalang ng karamihan. Elias, sabi ng matanda habang tinatapik ang kanyang balikat sa gilid ng simbahan. Pwede ba kitang makausap sandali? Tumamo si Elias. Alam na niya kung tungkol saan ito. Sa ilalim ng punong mangga, malapit sa dalampasigan, naupo sila sa isang bangkong kahoy. Tahimik ang paligid, maliban sa kaluskos ng mga tuyong dahon. Hindi ko ugaling makialam sa buhay ng may buhay, panimula ni Mang Serapio. Pero marami nang nagtatanong, sino raw ba ang babae sa kubo mo? Galing daw sa Maynila. May sugat pa raw. May mga taga-baryo na nababahala. Hindi abet sumagot si Elias. Tiniigan niya ang alon sa di kalayuan. Pinakiramdaman kung paano niya ipapaliwanag nang hindi isinasalaysay ang isang kwentong hindi sa kanya. Isang tao lang siyang nanangailangan ng tulong, Mang Serapio. Mahinahong tugon ni Elias. At sa palagay ko, obligasyon kong tulungan ang sinumang ililigtas ko mula sa panganib. Hindi ko sinasabing masama ang ginawa mo, iho, sagot ni Serapio. Pero may mga panahon na ang kabaitan ay pinagsasamantalahan. Siguraduhin mong alam mo kung sino talaga ang kasama mo. Ang tubig, kahit malinaw, ay maaaring malalim. Humango si Elias, tanda ng respeto. Salamat po sa paalala. Bantay sarado ko po ang lahat. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Maya sa pintuan. Suot ang simpleng duster na binigay ni Lola Minda. May bitbit siyang basang labakara at sinampay ang mga ito sa tali sa labas. May mga nagsabi sa akin, may mga nakatingin raw palagi. Sabi ni Maya nang nasa loob na sila ng kubo. Sanay ka na bang may mga matang humisga? Sagot ni Elias habang inilalapag ang tinapay sa mesa. Hindi ako sanay, pero kilala ko ang tingin ng mga taong hindi nagtitiwala. Tahimik si Elias. Lumapit siya sa dalaga at iniabot ang isang mainit na tasa ng salabat. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kanila. Hindi rin ako. Ang mahalaga, ligtas ka rito. Wala silang alam at hindi rin nila kailangang malaman. Napangiti si Maya, isang ngiting puno ng pasasalamat. Bakit mo ginagawa to, Elias? Wala ka namang utang sa akin. Pwede mo naman akong pabayaan noon pa. Umiling si Elias. Hindi ko kayang pabayaan ang taong alam kong nangangailangan. Hindi sa dahil gusto kong maging bayani, kundi dahil ayokong maging isa sa mga taong tumalikod. Sa gabing iyon, habang pinapatay na ni Elias ang gasera, umigpit ang hangin sa lamas. Tila may paparating na bagong unos. Ngunit sa loob ng kubo, sa ilalim ng payak na bubong at pader ng nipa, manatili ang katahimikan. Hindi man malinaw ang bukas, malinaw ang desisyon ni Elias, pipiliin niyang protektahan ang dalagang dinala ng dagat, kahit buong baryo pa ang tumingin ng may pagdududa. Dahil minsan ang tunay na kabutihan ay hindi laging madaling ipaliwanag, pero ramdam ito ng mga taong nangangailangan. Isang maalinsangang umaga, habang sumisikat pa lamang ang araw, at ang mga mangingisda ay nagsisimula ng ayusin ang kanilang lambat. Isang bagay na hindi pa nila kailanmang nakita ang bumungad sa kanila, isang napakalaking yate na dahan-dahang lumalapit sa baybayin ng San Esteban. Ang makintab nitong katawan ay parang salamin sa ilalim ng araw, at ang tunog ng makina ay tila pagsabog ng katotohanan sa tahimik na buhay sa baryo. Elias! Sigaw ni Jomar habang patakbong lumalapit. May yate! May yate sa dalampasigan! Hindi to ordinaryong bisita. Napabalikwas si Elias mula sa pagkakaayos ng lambat. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kubo. Sinundan ni Maya na nooy may kaba na sa dibdib. Pagdating sa pampang, hindi lamang yate ang nakita niya, kundi mga lalaking nakaitim na suit at shades, pawang mukhang gwardiya o security personnel. Bumaba ang isa sa mga gwardiya at may kasunod agad, isang babae na nasa huling bahagi ng kanyang 50,
May pulang labi, makinis na bihis, at may tinging tila kaya niyang pagalawin ang mundo sa isang sulyap. Si Clarice. Agad luminga ang babae, tumitig sa bawat isa sa mga nakapaligid. At sa kanyang likuran, isang mas matandang lalaki. Matikas ang postura at may presensyang hindi maikakaila. Si Antonio Velez, ang tycoon na kilalang kilala sa buong bansa. Maya, o mas kilala pala sa tunay na ngalan bilang Amara Velez, ay humigpit ang kapit sa braso ni Elias. Sila na, mahinang bulong niya. Sila na ang sumundo sa akin. Lumapit si Clarice, bitbit ang matalim na ngiti. Amara, anak, wag na tayong maglaro. Halika na, sumama ka na sa amin. Hindi sumagot si Amara. Sa halip, lalong humigpit ang hawak niya kay Elias. Kita sa kanyang mukha ang takot. Hindi dahil sa maaaring mangyari, kundi sa mismong presensya ng mga taong dati niyang iniwan. Nagpapasalamat Tani sa iyong pag-aalaga sa kanya, ani Antonio, diretsong tumitig kay Elias. Isa kang bayani sa mata ng marami, pero ngayon, panahon na para ibalik siya sa kanyang pamilya. Hindi pa rin nagsasalita si Elias. Ang bawat salita ay tila binabayo ng hangin. Bawat hakbang ng mga gwardiya ay tila kumukuyong sa paligid. Nagsimulang mag-ipon ng tao ang baryo. Mga mangingisdang hindi sanay sa tanawing may yate at barong Tagalog sa kanilang dalampasigan. Maya, muling wika ni Clarice, na yung mas malamig ang boses. Amara, tama na ang drama. Hindi ka rito nababagay. Bumalik ka na sa totoong mundo. Dito na nagsalita si Amara, madiin ang boses at puno ng galit. Sa mundo kung saan ako isa lang kasangkapan para sa business deals ninyo? Sa mundo kung saan mas mahalaga ang pangalan kaysa sa kalayaan ko? Hindi ako babalik. Naghiyawan ang ilan sa mga taga-baryo. Hindi nila akalain na ang tahimik na dalaga na kanilang napapansin lang paminsan-minsan ay anak pala ng isang kilalang negosyante. Ngunit sa halip na mabighani, karamihan ay napatitig kay Elias. Ano ang gagawin niya? Tumabi sa kanya si Mang Serapio at bulong nito, Elias, delikado to. Kung ako sa'yo, pabayaan mo na yang bata. Hindi mo yan laban. Ngunit hindi gumalaw si Elias. Kiningnan niya si Amara. Ang babaeng sa kabila ng lahat ay pinili siyang pagkatiwalaan. Kahit hindi niya alam kung sino talaga ito noong una. Ako ang nagligtas sa kanya, wika niya. Hindi ko siya ibibigay sa kahit kanino kung ayaw niya. Hindi siya isang bagay na basta na lang kukunin. Wala kang karapatang pigilan siya, mariing sagot ni Clarice. Bata pa siya, emosyonal. Hindi niya alam ang tunay na gusto niya. Mas kilala mo ba siya kaysa sa sarili niya? Balik ni Elias. Kung talagang pamilya kayo, bakit takot siya sa inyo? Bakit hindi siya sumama agad sa inyo? Napalulok ng laway si Clarice. Napansin ni Antonio na lalong dumadami ang mga residente sa paligid. Hindi ito magandang eksena para sa isang taong tulad niya. Ako na ang bahala rito, Clarice. Aniya, lumapit siya kay Amara at mahinahong nagsalita. Anak, kung may pagkukulang kami, sana bigyan mo kami ng pagkakataong itama. Hindi ka namin hahanapin kung hindi ka namin mahal. Ngunit hindi kumibo si Amara. Lumingon lamang siya kay Elias. At sa pagkapit niya sa braso nito, doon pa lang nakuha ni Antonio ang sagot. Kung ayaw mong sumama ngayon, hindi kita pipilitin. Pero babalik kami. At sa pagkakataong yon, hindi na ganito kahinahon ang usapan natin. Tumalikod ang mag-ama. Sinundan sila ng mga gwardiya. Sumakay sila muli sa yate, habang ang mga taga-baryo ay nanatiling nakatingin. Hindi pa rin makapaniwala sa NASA. Pagkaalis ng yate, naupo si Elias sa buhanginan, parang nanghina. Naupo rin si Amara sa tabi niya. Pasensya ka na, sabi ni Amara. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko, pero alam ko mas mali kung sumama ako sa kanila. Humugot ng malalim na hininga si Elias. Hindi kita isusuko sa mundong pinili mong iwan. Basta dito ka ligtas. At sa katahimikan ng dagat, ang alon ay patuloy na dumampi sa kanilang mga paa. Dalawang kaluluwang nilabanan ang unos. At ngayon, nakapiling ang isa't isa sa gitna ng isang mundong hindi na kasing tahimik tulad ng dati.
Ang maliit na barangay hall sa San Esteban ay hindi karaniwang napupuno lang tao. Kadalasan mga pulong lang tungkol sa pagdaayos ng ilog, pagbibigay ng ayuda sa mga mangingisda, o pag-uulat ng mga problema sa basura ang dahilan ng pagtitipon. Ngunit sa araw na iyon, hindi basta-basta ang rason ng pagtitipon. Nandoon ang buong pamunuan ng barangay, ang matatanda't kabataan ng baryo, at pati na rin si Mang Serapio na bihira ng lumabas. Sa harapan, nakaupo si Elias at sa kanyang tabi ay si Maya na sa wakas ay humarap na sa lahat gamit ang kanyang tunay na pangalan, Amara Velez. Tahimik ang lahat habang dahan-dahang tumayo si Amara sa gitna ng bulwagan. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at palda at sa unang tingin ay hindi mo aakalaing anak siya ng isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Ngunit sa likod ng payak na kasuotan, naroon ang tapang na pinanday ng takot, pagtakas at muling pagbangon. Magandang hapon po, panimula ni Amara. Mariing nakatitig sa mga mata ng bawat isa. Ako po si Amara Velez. Marami sa inyo ang nagtataka kung sino ako. Marami ang nagsabi na baka delikado akong kasama o baka ako'y may tinatakasan. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Hindi po kayo nagkakamali. May tinakasan ako, pero hindi krimen, hindi kasalanan. Tumakas po ako sa isang kasalang hindi ko pinili. Isang kasalang isinubo sa akin ng sarili kong pamilya kapalit ng 1,000,000 pisong transaksyon sa isang lote sa Quezon. Nagkagulo ang mga bulungan sa loob. Si Kapitan Rogelio ay napakunot ng noo. Anong ibig niyong sabihin, iha? Gusto ng stepmother ko, si Clarice, na ipakasal ako kay Congressman Felix Miranda. Isa siyang politiko sa Luzon na konektado sa malalaking negosyong pampubliko. Kapalit ng kasalang ito ay ang pagkakaloob ng exclusive development rights sa isang lupain sa probinsya, lupang pagmamay-ari ng ama ko. Hindi ako tinanong, hindi ako sinangkuni. Basta isang araw, inanyayahan ako sa yate, binigyan ng magandang kwarto at sinabihang pagsapit ng gabi ay magkakaroon ng private engagement announcement. Napatingin siya kay Elias na nooy tahimik lang sa kanyang kinauupuan, ngunit handang tumindig anumang oras na kailangan siya. Nakiusap ako sa ama ko, dugtong ni Amara. Pero sa mata niya, mas mahalaga ang pangalan at kapangyarihan. Nang tumanggi ako, tinangka akong ikulong sa kabin. Tumakas ako, at ayan po ako ngayon, nakatayo sa harap niyo, humihinging hindi ng tulong, kundi ng karapatan. Karapatan na ako ang dapat ang pumili ng buhay na gusto ko. Tumindig si Elias. Hindi na niya napigil ang sarili. Kung pinili niya ang manatili rito, wala ni isa sa atin ang may karapatang itaboy siya. Tinanggap natin siya bilang bisita. Pero higit doon, nakita natin siyang taong may pinagdadaanan, may damdamin at may halaga. Kung palalayasin natin siya ngayon, para na rin nating sinabing, hindi karapat-dapat ang sinuman na lumaban para sa sarili niyang kapalaran. Tahimik ang lahat. Sa kabila ng mga chismis at panghuhusga, may mga matang nagsimulang lumambot. May mga mukhang biglang naunawaan ang bigat ng katotohanan. Sa gilid ng bulwagan, dahan-dahang tumayo si Antonio Velez. Suot niya ang simpleng linen shirt, malayo sa karaniwang suit na laging ibinibida sa dyaryo. Hindi ito ang lalaking kahapon ay punong-puno ng kontrol. Ngayon, may bakas ng kabiguan sa kanyang mukha at marahil ng pag-amin. Amara, mahinang wika niya. Hindi ko man naipakita noon, pero pinakikinggan kita ngayon. Naglakad siya palapit sa anak. Iniwasan ang tuwid na tingin ni Elias. Hindi kita pipilitin. Hindi kita ipapabalik kung ayaw mo. Pero bilang ama mo, may isang pakiusap ako. Hayaan mong bantayan ka ng mga tauhan ko. Hindi para ikulong ka, kundi para tiyaking ligtas ka. Hindi ko rin alam kung may ibang naghahanap sa'yo o kung may taong galit dahil hindi natuloy ang kasalan. Tahimik si Amara. Tumingin siya kay Elias at marahang tumango. Payag ako, pero hindi sila magdidikta sa akin at hindi nila ako aalisin dito na wala ang pahintulot ko. Makakaasa ka, sagot ni Antonio. At salamat kay Elias. Hindi ko alam kung anong klaseng anak ang magiging ikaw kung hindi mo siya nakilala.
Pagkatapos ng pagpupulong, habang nagsisialisan ang mga tao, nilapitan ni Amara si Elias sa gilid ng daan. Elias, aniya, bukas ang Maynila para sa'yo. Kung gusto mong sumama, tutulungan kitang mag-aral. Makakapasok ka sa universidad. May kaya akong gawin kung papayag ka lang. Napatingin si Elias sa kanya at sandaling napaisip. Napakalinaw ng tawag ng pangarap. Ang pangarap na noon pa man ay lihim na iniingatan sa puso niya. Ngunit mas malinaw pa sa lahat ang katotohanan. Hindi siya handa. Hindi pa ngayon. Maraming salamat, Maya. Amara. Sagot niya, mumingiti. Pero dito muna ako. Marami pa akong kailangan gawin. Marami pang kailangan kong ayusin dito. Huwag kang mag-alala. Darating din ang panahon. At sa ilalim ng araw na ngayoy muling sumisikat matapos ang mahabang ulap ng pangamba, tumayo silang dalawa sa gitna ng baryong nagbago na ang pagtingin sa kanila. Sa pagitan ng tahimik na dagat at pag-ihip ng amihan, naroon ang pangakong kahit saan sila dalhin ng buhay. May isa silang hindi malilimutan, ang tahanang sabay nilang tinuklas at ang tapang na pinili nilang ipaglaban. 6 na buwan. Gaon kabilis lumipas ang mga araw sa San Esteban mula nang pumili si Amara na manatili sa baryo. Hindi bilang anak ng isang bilyonaryo, kundi bilang isang ordinaryong babae, isang mamamayan ng dagat, ng pawis, ng payak na pamumuhay. Sa 6 na buwang iyon, unti-unting nawala ng saysay ang mamahaling alahas, ang malalambot na kutson, at ang mga sosyal na handaan na minsan ay bahagi ng kanyang nakadisnang buhay. Pinalitan iyon ng amoy ng alat sa hangin, ng balat na nasusunog sa araw, at ng mga palad na sanay sa lambat. Mali pa rin yan, sabi ni Elias, habang pinapanood si Amara na pilit inaayos ang pagkakatupi ng lambat. Kung gusto mong hindi makalas ang mga buhol, dito mo dapat simulan sa pinakaugat. Natawa si Amara, medyo hiyang-hiya. Pasensya na, ilang buwan na pero parang hindi pa rin ako sanay sa trabahong ganito. Mas mabilis na pangang matuto kaysa sa ilan dito. Yung ibang taga rito, hindi pa rin marunong tumukoy ng hilagang hangin kahit araw-araw silang nasa dagat. Biro ni Elias at nagkatinginan sila, isang uri ng sulyap na hindi na lang basta pagkakaibigan. Sa mga panahong iyon, hindi lang lambat ang tinuruan ni Elias kay Amara. Tinuruan niya itong magluto ng sinigang na isda gamit lang ang bayabas. Turuan kung paano kilalanin kung sariwa ang huli. At kung paano humuli ng talangka sa ilalim ng buhangin gamit ang kamay. Sa bawat aral ay may tawanan, sa bawat pagkakamali ay may pagkakalapit. Hindi man nila inaamin agad, ngunit sa bawat gabi ng kwentuhan sa tapat ng kubo habang umiihip ang hangin at kumukutitap ang mga alitaptap, lumalalim ang isang ugnayan hindi nila inaasahan. Elias, sabi ni Amara isang hapon habang naglalakad sila sa tabing dagat. Alam mo ba, noong una, galit na galit ako sa mundo. Galit ako sa ama ko, sa stepmother ko, sa lahat ng pumilit sa akin. Pero nitong mga huling buwan, natutunan kong hindi lahat ng tahimik ay kahinaan. Minsan, ang katahimikan pala, dun mo maririnig ang sarili mo. Tumingin si Elias sa kanya, ngunit hindi nagsalita. Sa halip, tinapik lang niya ang balikat ng dalaga. At tumuloy sila sa paghakot ng kahoy para sa bonfire ng gabi. At dumating ang gabi ng bonfire, isang tradisyong ginagawa ng mga kabataan sa baryo tuwing kabilugan ng buwan. Masaya ang lahat, may mga nagkakantahan, may mga batang naglalaro sa paligid, at may mga matandang nagsasalo ng kape at kwento ng kabataan. Sa gitna ng sigla, may isang bahagi ng gabing naging tahimik ang sandaling humiwalay sina Elias at Amara mula sa karamihan at naupo sa malaking batong nakaharap sa dagat. Ang daming bituin, ani Amara, nakatingala. Parang sinasadya nilang ipaalala sa akin na maliit lang pala talaga ako sa mundong to. Lahat naman tayo, maliit sa universo, sagot ni Elias. Pero kahit gaano kaliit, pwede tayong maging dahilan ng liwanag para sa isa. Napalingon si Amara sa kanya. Po? Amara, mahina ngunit mariin ang tinig ni Elias. Hindi ako sanay magsalita ng ganito. Alam mo, hindi ako pala bigkas. Pero sa 6 na buwan nakasama kita, araw-araw kang taging tanong sa isip ko,
At araw-araw ka ring naging sagot. Di ko alam kung saan to hahantong. Pero gusto kong malaman mo, minahal na kita. Nagkatahimikan. Ang apoy ng bonfire ay tila umilaw ng mas maliwanag na para bang inaantig ang paligid sa pag-amin ni Elias. Tumitig si Amara sa kanya. Walang halong biro o alinlangan ang mga mata. Elias, iniwasan ko ng magmahal muli. Marami ng beses na ginamit ang puso ko para sa mga plano ng iba. Pero ikaw, hindi mo sinubukang bilhin ang tiwala ko. Ibinigay mo lang ito, walang kapalit. At doon kita minahal. Walang salita ang sumunod. Isa lang, ang marahang pagdampinan ng kanilang mga kamay, sabay ang bahagyang pagyakap ni Amara sa dibdib ni Elias, sa harap ng malamig na hangin at init ng damdamin. Sa mga sumunod na araw, tila mas naging masigla ang baryo. Kahit hindi hayagang ipinapaalam ang namumuong damdamin, ay halatang halata ito sa galaw ng dalawa. Kung paanong magkasabay silang mamalengke, magtanim sa bakuran at magsaluhan ng mainit na kape habang nanonood ng paglubog ng araw. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, may bahid ng kaba sa puso ni Elias. Dahil sa bawat sulyap ng mga tauhan ni Antonio Velez na itinalaga upang bantayan si Amara, may tanong na unti-unting bumubuo sa kanyang isipan. Hanggang kailan magiging payapa ang lahat? Dahil sa bawat kwento ng pag-ibig, may laging sinusubok na unos. At alam niyang ang sa kanila, hindi pa tapos ang bagyong paparating. Sa ika-7 buwan ng pananatili ni Amara sa San Esteban, habang unti-unti nang namumuhay ng normal ang dalawa, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa isang umaga na tila walang kakaiba, matahimik ang dagat, maliwanag ang langit, at maaga pa lang ay abala na si Elias sa pag-aayos ng lambat. Isang convoy ng SUV ang dumating sa sentro ng baryo. 3 sasakyang itim, may tinted na bintana at plakang hindi taga rito. Lumikha agad ito ng usap-usapan. Pero hindi lang sasakyan ang bumaba. Kasama ng mga abogadong nakaitim na coat ay ilang crew mula sa isang national television station. Bit-bit ang kamera, mikropono at mga tanong na punong-puno ng bias. Amara Velez, Miss Velez, totoo bang kinidnap ka ng isang mangingisda mula sa La Union? Sigaw ng isang reporter, habang hawak ang mic at sumusugod papalapit sa bahay ni na Elias. Anong masasabi niyo sa umano'y illegal detention? Totoo bang may relasyon kayo sa lalaking ito? Habol naman ng isa. Sinasalubong ang kamera habang pinipilit makapasok sa looban. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Clarice mula sa gitna ng mga sasakyan. Bihis na bihis, may suot na itim na salamin at perla sa lieg. Sa kabila ng sikat ng araw, dala pa rin nito ang malamig na presensya at mapanghusgang titig. Maya o dapat kong sabihing Amara, wika ni Clarice habang papalapit sa harapan ng kubo ni Elias. Matagal ko nang sinasabi na hindi ka ligtas dito at ngayong lumabag ka na sa batas. Oo, pati ikaw, Elias, panahon nang harapin ninyo ang ginawa ninyo. Lumabas si Amara mula sa loob ng bahay. Kasunod niya si Elias, kalmadong nakaayos, ngunit ramdam ang tensyon sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo rito, Clarice? Mariing tanong ni Amara. Ginagawa ko lang ang dapat ginawa ng ama mo noon pa. Sagot ng babae. Ipapabalik kita sa Maynila. At ikaw, Elias. Lumingon si Clarice sa isa sa kanyang mga abogado. Ihahain namin ang kaso. False imprisonment, exploitation, coercion. At kung makakalap pa kami ng iba, mas dadami pa yan. Hindi mo siya pwedeng kasuhan ng ganon, singit ni Amara. Wala siyang ginawang masama. Ako ang tumira rito sa sarili kong kagustuhan. Sabihin mo yan sa korte, malamig na sagot ni Clarice. At sa harap ng media, tingnan natin kung sino ang kakampihan ng taong bayan. Ang mangingisdang namakit sa isang babaeng wala sa sarili o ang legal na pamilya na gustong iligtas siya. Hindi nagtagal ay pumutok ang balita sa social media. Sa loob lamang ng isang araw, nag-viral ang hashtag, The Fisherman and the Heiress. May mga naglabasang edited pictures ni na Elias at Amara na magkasama. May mga meme, may mga komentong mapanira. Classic case ng rural romanticism, ani na isang news anchor. Baka scripted lang to, baka publicity stunt. Komento ng isa sa mga netizen. True love conquers all.
Team Elias at Amara forever. Sabay puso at isda emoji ng isa pa. Ngunit sa kabila ng mga memes at mga suporta, hindi maitatanggi ang bigat ng kinakaharap ni Elias. Dahil sa inihain ni Clarice, pinatawag siya sa barangay upang humarap sa mga opisyal. Elias, mahinahong wika ng kapitan. Alam naming mabuti kang tao, pero kailangan nating seryosohin ang kaso. May mga dokumentong ipinasa sa munisipyo. May posibilidad na kunin ka para dalhin sa Maynila kung ito ay mapatunayang may basehan. Hindi ko siya kinulong, mariing sagot ni Elias. Hindi ko siya ginamit. Sa totoo lang, siya pa nga ang tumulong sa akin, sa buong baryo. Tanungin niyo ang mga tao rito. At nagsimula nang magsalita ang mga kapitbahay. Si Cadado, si Aling Marta, si Jomar, at maging si Mang Serapio. Kung may kasalanan man si Elias, wika ni Mang Serapio habang hawak ang kanyang baston. Iyon ay sobrang kabaitan. Kung ako ang tatanungin, dagdag ni Aling Marta, hindi siya ang umabuso. Siya ang tinulungan pero piniling tumulong din. Nagsimula ang pagtutulungan ng buong baryo. Nagtayo sila ng maliit na petisyon. Humingi ng tulong sa isang public interest lawyer mula sa vegan na dating taga San Esteban. Gumawa rin ng video ang mga kabataan na pinakita kung paanong tumulong si Amara sa pagtuturo sa mga bata at kung gaano kahalaga ang ambag ni Elias sa komunidad. Ayokong bumalik sa buhay na walang sarili, pahayag ni Amara sa isang viral video. At kung ito ang kabayaran ng pagpili ko kay Elias, lalaban ako. Nabigla ang media. Hindi nila inasahang ang talagang tagapagmana ng Veles Real Estate ay magiging mas maprinsipyo pa kaysa sa inaakala nila. Naglabas ng pahayag ang mga taga-suporta. Ilan sa mga ito ay mga kilalang aktor, aktivista at influencer na umalingaw-ngaw sa cyberspace. Hindi to simpleng love story. Ito ay kwento ng pagbango ng isang babae at kabayanihan ng isang lalaki. Sa panahon ng scripted relationships, heto ang tunay. Hindi mo kailangan ng milyon, kailangan mo lang ng puso. At sa kabila ng tensyon, habang unti-unting bumabalik sa baryo ang katahimikan, nanatiling magkasama sina Elias at Amara. Hindi dahil pinilit sila ng tadhana, kundi dahil pinili nila ang isa't isa. Hindi pa tapos ang laban. Pero isa na silang kwento na isinisigaw ng buong bansa. Isang mangingisda, isang tagapagmana, at isang pag-ibig na pinanday ng dagat, ng hirap, ng katotohanan. Nagbabadyang lumamig na naman ang panahon sa San Esteban nang dumating ang isang lihim na matagal nang nakatago at ngayon handa nang sumabog. Kasagsagan ng viral popularity ni na Elias at Amara bilang The Fisherman and the Heiress ng isang USB drive ang ipinasa kamay ni Antonio Velez sa kanyang anak matapos siyang tawagin sa isang pribadong pag-uusap sa isang hotel sa Vigan. Hindi inaasahan ni Amara ang tawag, pero mas ikinagulat niya ang laman ng dokumentong iyon. Hindi ko alam na ito pala ang sinimulan ng lahat. Wika ni Antonio, seryosong nakaupo sa harap ng anak. Ito ang mga CCTV footage mula sa yate. Naka-backup sa server. Hindi ko sinadyang makita, pero nang makuha ko ito sa IT ng kumpanya, nalaman ko ang buong katotohanan. Binuksan nila ang mga file. Doon, nakita mismo ni Amara ang kuha ng kanyang stepmother, si Clarice, na may kausap sa telepono habang isinusumpa si Amara. Kung ayaw niyang sumunod sa plano, gagawan natin ng paraan. Gusto niya ng dagat? Ibigay natin siya sa alon. May mga mensahe ring lumabas, email threads na nagpapakita ng sabwatan sa ilang board members ng kumpanyang Veles Real Estate Holdings upang isakripisyo si Amara sa kasunduan kay Congressman Miranda. May kasamang financial documents, mga transaksyong ginamit upang bayaran ng media blitz, ang mga abogadong nagpakalat ng maling impormasyon, at ang mga taong ginamit upang patahimikin si Elias. Doon nagsimula ang pagbabalikwas ni Amara. Enough, mariin niyang pahayag kay Antonio. Panahon ng panagutin sila.
Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Sa tulong ng isang pro bono legal group na lumapit mismo sa kanya matapos ang pag-viral ng kanilang kwento, agad siyang nagsampa ng kaso laban kay Clarice at 4 pang board members ng kumpanya. Sa mga isinampang kaso ay attempted murder, conspiracy to commit coercion, falsification of documents, at corporate fraud. Babae siya, pahayag ni Attorney Gabo de la Rosa, ang pinunong abogado ng legal group sa isang press conference. Ngunit hindi lang siya biktima, isa siyang mandirigma. Ang bawat babaeng pinilit manahimik, ngayon ay may boses. At sa kasong ito, isisigaw natin ang katotohanan. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. Nagsimula na ang mga hearing sa Maynila at sa bawat presentasyon ng ebidensya ay kasabay ang pagbabalik ng trauma kay Amara. Ngunit sa lahat ng ito, hindi siya iniwan ni Elias. Sasamahan kita hanggang dulo. Pangako niya bago pa man sila umalis ng San Esteban para sa unang araw ng hearing. Hindi ko alam ang mundo ng korte, pero alam kong hindi kita kayang tiisin na mag-isa. Hindi mo kailangan sabihin, Elias. Sagot ni Amara habang hawak ang kanyang kamay. Alam ko na, ramdam ko sa bawat araw. Habang patuloy ang kaso, naging mas matatag ang ugnayan nila. Habang abala si Amara sa paglaban para sa sarili at para sa integridad ng kumpanya, si Elias naman ay abala rin sa pangangasiwa ng mga gawaing pambaryo. Pagtuturo sa mga kabataang mangingisda, pagtulong sa kooperatibang binubuo, at pag-aalaga sa matandang si Lola Minda. Isang gabi, habang nakaupo sina sa harap ng bahay, kapwa pagod ngunit magaan ang damdamin, nagsalita si Amara. Elias, aniya, habang pinagmamasdan ng mga bituin. Alam mo ba kung anong naisip ko habang tumatagal ang laban? Ano yun? Tanong ni Elias habang umiinom ng salabat. Na kung sakali mang manalo ako, kung makuha ko ang bahagi ng trust fund na para sa akin, gusto kong ibalik yon sa kung saan ako nabuhay muli. Napalingon si Elias, seryoso ang tingin. San Esteban? Tumango si Amara. Oo, gusto kong magpatayo ng proyekto para sa mga mangingisda. Isang sustainable fishing program, yung may tamang kagamitan, edukasyon sa pangangalaga ng dagat, at kabuhayang hindi lang pang isang huli. Amara, ang laki ng proyekto niyan. Alam ko, kaya nga ikaw ang unang taong dapat kong kausapin. Hindi lang dahil ikaw ang nakakaalam ng dagat, kundi dahil ikaw ang dahilan kung bakit ko to naisip. Hindi na sumagot si Elias. Hinawakan niya lang ang kamay ni Amara at pinisil ito ng mahigpit. Isang tugon na higit pa sa pagsang-ayon. Sa mga sumunod na buwan, habang umaandar ang kaso sa korte at unti-unting lumalapit ang hustisya sa panig ni Amara, nagsimula na rin ang pagpaplano nila ng proyektong tinawag nilang Buhay Dagat Initiative. Nagsagawa ng survey si Elias sa bawat pamilya ng mangingisda. Nakipag-ugnayan si Amara sa mga environmental NGOs. Nagpaalam sila sa barangay at tumanggap ng buong suporta mula sa komunidad na minsan nagduda sa kanila. Hindi lang ito para sa akin, wika ni Amara sa isang pulong sa barangay hall. Ito ay para sa lahat ng batang gaya ko na naghahanap ng panibagong simula at para sa lahat ng Elias sa mundo, mga tahimik na bayani na hindi kailanman humiling ng kapalit. Mula sa tubig ng isang bagyong muntik na sumira sa buhay ni Amara, lumitaw ang ideyang magtataguyod sa buhay ng iba. At habang patuloy ang kanyang laban sa korte, alam nilang sa baryong ito nagsimula ang lahat. At dito rin nila bubuuin ang mas makabuluhang kinabukasan. 3 taon na ang lumipas mula nang unang inanod si Amara Velez sa may bayin ng San Esteban. Noon, isang sugatang babae ang iniligtas mula sa alo ng dagat. Ngayon, siya na ang babaeng nagbibigay liwanag sa libu-libong kababaihang naninirahan sa gilid ng karagatan, kasama ng lalaking minsan ding nagsagip sa kanya mula sa pagkalunod hindi lang sa tubig, kundi sa buhay na kinapos ng pag-asa. Mula sa isang pangarap na binalangkas lamang sa gitna ng bonfire at usapang tahimik sa ilalim ng bituin, naging ganap na realidad ang EV Fishing Cooperative, isang samahan ng mga mangingisdang pinangungunahan ni Elias Velez. Oo, pinili ni Elias na gamitin ang apelyido ni Amara bilang simbolo ng kanilang iisang laban, iisang pananaw.
sa tulong ng trust fund na inilaan ni Amara at ng kita mula sa legal settlement sa kaso ni Clarice. Naipanukala nila ang pagpili at pagpapagawa ng mga solar-powered bangka, ligtas, matipid at environment-friendly. Mas malayo na ang naaabot namin ngayon, Elias, sabi ni Kadado habang pinapahid ang pawis sa noo. Pero hindi lang huli ang nakukuha namin, kundi dignidad. Mumiti si Elias. Yun ang totoo, Kadado. Dati, halos ayaw ng mga anak ninyo maging mangingisda. Ngayon, may scholarship pa para sa kanila kapag sumali sila sa kooperatiba. Sa kabilang dako naman, si Amara ay naging kinikilalang leader sa grassroots development. Mula sa payak na kababaihang naglalako ng tuyong isda sa palengke, nagtayo siya ng Amara Velez Foundation for Coastal Women. Isang programa para sa mga nanay sa mga baybaying barangay. Tinuruan silang gumawa ng sariling mga produkto tulad ng dried seaweed chips, tinapa in olive oil, organic salt at mga handicrafts mula sa seashells. Dati po palimos lang ang buhay ko sa tuyo, ani Aling Marta sa isang panayam ng dokumentaryo sa GMA. Pero ngayon, tinuturuan na kaming magnegosyo at may sariling bangko account na ako. Sa bawat lugar na kanilang nararating, dala ni Amara ang kwento ng kanilang pag-ibig, hindi bilang isang fairy tale, kundi bilang patunay na kapag pinili mo ang tama, kahit masakit at mahirap, may magbubunga itong maganda. Si Elias naman, bagaman hindi komportable sa kamera at mas gustong manatili sa likod ng proyekto, ay laging inaabutan ng mikropono tuwing may okasyon. Hindi naman kailangan ng maraming pera para makatulong. Wika niya minsan sa isang youth forum sa Davao, kailangan lang puso at konting tapang. Naglibot sila sa halos 16 na lalawigan sa loob ng 2 taon, mula Zambales hanggang Surigao. Sa bawat pagbisita nila, may barangay hall na nagbukas, may mga bangkang na idonate, at may mga nanay na lumuluha habang sinasabi, "Salamat dahil pinakinggan ninyo kaming matagal ng bingi sa lipunan." Sa kabila ng lahat ng tagumpay at pag-ikot sa buong bansa, hindi nila iniwan ang baryo. Nanatili silang nakatira sa isang simpleng bahay na itinayo sa lote na dating pagmamay-ari ng barangay. Ilang metro lang mula sa dagat. May taniman ng gulay sa gilid, isang duyan sa ilalim ng punong mangga at isang kubong yari sa kahoy na naging opisina ng kooperatiba. Doon din ginagawa ni Amara ang kanyang mga community session tuwing Biyernes. Minsan naiisip ko, sabi ni Amara habang pinupunasan ng salamin ang kanilang bintana, kung hindi ako inanod sa dagat noon, baka ikinasal na ako sa politikong iyon. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin kilala ang sarili ko. Lumapit si Elias, may dalang tasa ng kape. Kung hindi ka inanod, baka hindi mo rin ako makikilala. At kung hindi kita nailigtas, baka hindi ko rin maisip na kaya ko palang mangarap ng ganito kataas. Pero kahit hindi kita nakilala, sigurado ako, sagot ni Amara habang tinitigan ng lalaking minsang itinuring lang na tagapagligtas. Ngayon ay katuwang na sa buhay. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Lumuhod si Elias sa harap niya, may hawak na luma ngunit pinakintab na singsing, ang mismong bakal na nakuha niya mula sa unang bangkang sinira ng bagyo. Wala itong brilyante, wala ring engravings. Pero ito ang bangkang naging simula ng lahat. Wika ni Elias. Gusto mo bang ito na rin ang maging sagisag ng bagong yugto natin? Lumuha si Amara habang tumango. Wala akong ibang pangarap kundi ang manatili sa piling mo. Sa tabing dagat, sa gitna ng mundo na tayo mismo ang bumuo. Habang ang alon ay muling humahalik sa pampang at ang araw ay unti-unting nilalamon ng dapit hapon. Walang kamera, walang media, walang yate. Ang naroon lang ay ang 2 taong pinagbuklod ng dagat, ng laban at ang walang pag-iimbot na pagmamahalan. 3 taon ang lumipas mula nang inanod si Amara. Ngayon, hindi na siya inaanod ng dagat. Siya na ang daluyong na nagdadala ng pagbabago. At sa kanyang tabi, si Elias, ang batong kailanman ay hindi bumitiw. 5 taon. 5 taon na mula noong araw na humakbang si Elias sa gitna ng nagnangalit na dagat
upang sagipin ang isang di kilalang dalagang inaanod ng alon. Isang araw na tila itinakda ng tadhana upang baguhin hindi lamang ang kanyang buhay, kundi ang buong takbo ng kanyang mundo. Ngayon sa eksaktong araw ng kanilang unang pagtatagpo, tahimik na hinihintay ni Elias si Amara sa isang lugar na hindi pa muling pinuntahan mula noon. Ang mismong bahagi ng baybayin kung saan niya siya unang nakita, wala sa malay, sugatan, ngunit buhay. Ang gabi ay malamig, ngunit malinaw. Ang buwan ay bilog at maputi, at ang mga alon ay banayad na lumalapat sa pangpang na tila nagbubunyi rin sa gabing ito. Naroon sa gitna ng buhangin ang isang maliit na lamesang gawa sa kahoy. May simpleng palamuting puting tela at sa gitna nito ay isang garapon na may ilaw. Isang lumang Petromax na binuhay ni Elias para sa gabi ng kanyang pangarap. Isinabit niya sa aligid ang mga lumang lambat, pinatuyong bulaklak, at ilang seashells na pinulot mismo ni Amara sa kanilang mga biyahe sa mga baybaying barangay. Dumating si Amara sa puting bestida na siya mismo ang nagdisenyo. Payak, walang burda, walang kwintas, maliban sa iisang singsing na gawa sa sinulid ng lambat, na isinuot ni Elias bilang paalala ng kanilang unang hakbang bilang magkasama. Ngayon, huminto siya ilang metro mula kay Elias. Pinagmamasdan ito na tila hindi pa rin makapaniwalang naroon pa rin ang lalaking minsan niyang tinawag na tahanan. Naalala mo pa ba ang itsura ko noong una mo akong makita? Tanong ni Amara habang papalapit, may halong ngipi sa kanyang tinig. Hindi ko makakalimutan, sagot ni Elias. Basang-basa, lamig na lamig, at ang una mong salita, Maya. Akala ko pangalan mo, pero ang totoo, huli na pala yun sa Maya matapos ang bagyo. Tumawa si Amara at umupo sa tabi ni Elias sa batong matagal nang naging saksi sa kanilang mga pag-uusap sa gabi. Ilang sadlit ng katahimikan ang lumipas. Walang ibang tunog kundi hampas ng alon at huni ng gabing tahimik. Pagkatapos ay tumayo si Elias. Dahan-dahang inilabas mula sa bulsa ang isang bagay na nakabalot sa puting panyo. Sa pagbukas nito, lumantad ang isang singsing. Hindi kumikinang, hindi ginto, gawa sa pinatigas na hibla ng lumang lambat, balot sa manipis na linya ng tanso, at sa gitna ay isang maliit na shell na hugis puso. Alam kong hindi ito karaniwang singsing. Wala itong diamante, wala ring tatak. Pero ito ang lambat na ginamit ko ng araw na iyon, nung araw na iniligtas kita. At ngayong gabi, gusto kong itanong sa'yo. Lumuhod si Elias sa harap ni Amara. Ang mga matay punong-puno ng damdaming matagal nang nais iparating. Amara Velez, o kung ano man ang gusto mo itawag sa sarili mo ngayon, gusto mo bang maging kabiyak ko sa bawat pagsikat ng araw at bawat alon ng dagat? Hindi lang sa tamumpay, kundi pati sa mga bagyong darating pa? Hindi na nakapagsalita si Amara. Bumagsak ang luha sa kanyang mga pisngi at tinakpan niya ng marahan ang kanyang bibig. Nanginginig ang mga kamay sa tuwa at pagkabigla. Pagkatapos ng ilang segundo, tumango siya paulit-ulit habang lumuluha ng may ngiti. Oo, Elias. Oo. Inilagay ni Elias ang singsing sa daliri niya. Isang simpleng piraso ng lumang lambat, ngunit mas mahalaga pa sa pinakamahal na alahas. Yumakap si Amara sa kanya ng mahigpit, parang ayaw na muling pakawalan ang lalaki na minsan niyang piniling pagkatiwalaan ng kanyang buhay. At kinabukasan, sa mismong dalampasigan ng San Esteban, ginanap ang kasalan na hindi kailanman inakala ng baryo. Walang katedral, walang mamahaling bulaklak, pero naroon ang buong komunidad. Lahat ng mangingisda, kababaihang tinulungan ni Amara, mga batang naturuan nila, at maging si Kapitan Rogelio na minsang nag-alinlangan sa kanilang ugnayan. Si Amara ay nakasuot ng bestidang gawa sa pinagtagpi-tagping tela mula sa lumang mga kurtina ng baryo, inayusan ng mga nanay mula sa kanyang foundation. Si Elias ay nakasuot ng barong na hiniram pa kay Kadado. At ang sapatos niya ay yari sa recycled na goma ng bangkang hindi na magagamit. Naglakad sila sa gitna ng buhangin habang nakatayo ang lahat,
May hawak na mga puting pamaypay at may palakpak na tila sinasabay sa saliw ng hangin at hampas ng alon. Nagsalita si Mang Serapio bilang tagapagkasal. Dala ang lumang aklat ng barangay. Ngayong araw, pinagbubuklod natin hindi lang ang dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng bagyo, kundi ang dalawang mundong minsang pinaghiwalay ng lipunan, ang mayaman at ang mamingisda. Napaiyak si Lola Minda habang nakaupo sa harapan. Hawak ang kamay ng isang batang babae na bagong miyembro ng kooperatiba. Sa kanyang puso, alam niyang hindi na siya kailanman mag-aalala kung sino ang mag-aalaga kay Elias. Dahil ang sagot ay naroon, sa babaeng minsang inanod ng dagat at ngayon ay naging ilaw ng buong baryo. Nang magpalita ng mga oo sina Elias at Amara, isang puting saranggola ang pinalipad ng mga bata sa langit, simbolo ng pag-asa at kalayaan. Nang maghalikan sila sa harap ng buong San Esteban, sabay na pumalakpak ang alon, tila kinikilala rin ng dagat ang pagmamahala nilang pinagtagpi ng bagyo. Sa araw na iyon, hindi lang sila ikinasal. Pinagtibay rin nila ang pangakong kahit anong alon, kahit anong unos, ay hindi kailanman makakasira sa pag-iibigang itinayo, hindi sa pera o pangalan, kundi sa tiwala, respeto at tunay na malasakit. Sa wakas, nagsanib ang dalawang mundong akala ng marami ay hindi kailanman magkakatagpo. At sa San Esteban, sa isang kubong malapit sa dagat, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay nina Elias at Amara, magkasama at malaya. 5 taon matapos ang kasalang tumatak sa kasaysayan ng San Esteban. Isang batang lalaki na may kakapal na kilay at mga maang kasing talas ng dagat, ang masiglang tumatakbo sa dalampasigan. Nakasunod sa kanya ang kanyang ama, si Elias. Bit-bit ang isang maliit na lambat, habang si Amara naman ay nasa may lilim ng isang puno. Karga ang baong prutas at tubig. Hawak ang kamera na gamit sa kanilang proyekto para sa coastal documentation. Ang batang ito, na para sa maraming residente ay simbolo ng isang panibagong henerasyon, ay si Mar Elias Velez, ang anak ng isang mangingisda at isang tagapagmana. Anak ng dalawang mundong minsan ay magkalayo, ngunit pinag-isa ng pag-ibig at dangal. "Papa! Papa! May nahuli ako!" Sigaw ng bata habang patakbong bumalik. Hawak ang maliit na isda sa kamay. Tumawa si Elias at lumuhod sa harap ng anak. "Aba, mukhang mas magaling ka pang manghuli sa akin ah." Biro niya habang pinapahid ang putik sa tuhod ng bata. "Anong tawag dyan?" "Tilapia," sagot ni Mar Elias, sabay tawa. "Hindi ba papa?" Medyo malayo, sabay halakhak ni Elias. "Bulinaw yan anak, pero sige, babawi ka sa susunod." Sa 5 taon, hindi lamang pamilya ang lumago sa buhay nina Elias at Amara. Ang buong baryo ng San Esteban ay nagbago na rin. Mula sa isang simpleng komunidad ng mangingisda, ito na ngayon ay kilala sa buong bansa bilang modelo ng sustainable coastal development. Ang mga solar-powered bangka na pinasimulan ng EV Fishing Cooperative ay ginaya sa iba't ibang bayan sa Visayas at Mindanao. Ang Amara Velez Foundation for Coastal Women ay may 5 regional offices na, at sa bawat isay may kababaihang natutong mamuno, magnegosyo, at magsalita para sa kanilang kapakanan. Dati, hindi ako marunong magsalita sa harap ng tao, pahayag ni Aling Marta sa isang ecotourism conference. Ngayon, may sarili na akong produkto sa Shopee, tinapa in olive oil galing San Esteban. Ang buong lugar ay na-certify bilang ecotourism site. Tuwing weekends, may mga dumadayo upang matuto ng paglalambat, pagtuturo sa mga dayuhang turista kung paano igalan ng dagat, at pagtatanim ng mangrove para sa pangmatagalang proteksyon ng dalampasigan. Ang kwento nina Elias at Amara ay hindi lamang naging inspirasyon sa baryo. Ito rin ay naging kwento ng buong bayan, buong bansa. Isinulat ito bilang libro na pinamagatang Babae ng Alon, Lalaki ng Lambat. Sinulat ng isang kilalang journalist na minsang nag-interview kay Amara sa kasagsagan ng kanyang kaso. Ang tunay na kabayanihan ayon sa aklat ay hindi laging nagsisimula sa baril o sigawan.
Minsan, ito ay nasa katahimikan ng isang lalaking umiling protektahan ang isang babae. Hindi dahil sa utan o obligasyon, kundi dahil iyon ang tama. Ginawa rin itong dokumentaryo na isinama sa isang international film festival. May mga eksenang totoong footage ng kasal nila ng mga bangkang solar-powered na ginagamit na ngayon sa mahigit 20 komunidad at ng mga kababaihang pinasigla ng programa ni Amara. Tuwing Abril 3, ginugunita na sa buong San Esteban ang tinatawag na Bayanihan Day, ang araw kung kailan inanod si Amara at iniligtas ni Elias. Sa araw na ito, lahat ng mga residente ay sabay-sabay na nagtutulungan. May coastal cleanup, feeding programs at libreng seminar para sa mga mangingisda at kabataan. Ang tunay na diwa ng bayanihan, wika ng punong barangay sa kanilang 3 Bayanihan Day, ay hindi lang ang pagtulong sa isa't isa, kundi ang pagkilala na ang bawat tao, kahit saan mang nanggaling, ay may karapatang magsimula muli. At sa huling tagpo ng kanilang kwento, habang papalubog ang araw at sinasayaw ng hanging habagat ang mga alon, naroon sina Elias at Amara sa tabing dagat, nakatayo sa lilim ng kanilang punong mangga. Nakatingin sila sa anak nilang si Mar Elias na ngayon ay abalang-abala sa pagtuturo ng lambat sa isa sa mga batang turista. Hindi ko akalain na ganito kabilis ang panahon, ani Amara, nakasandal sa balikat ni Elias. Parang kahapon lang inaanod ako ng dagat. Ngayon, may anak na tayong namimingwit sa parehong dalampasigan. Parang kahapon lang din, sagot ni Elias. Ako'y isang simpleng mangingisdang may sirang bangka. May pangarap na hindi ko maabot. Pero dumating ka. Ikaw ang alon na hindi ko inasahan. Pero ikaw din ang alon na nagdala sa akin sa dalampasigan ng pangarap ko. Mar Elias, tawag ni Amara sa anak. Oras na para kumain. Teka lang po, may huli pa ako. Sigaw ng bata habang tumatakbo papalapit. At sa huling sandali ng araw, habang nilalamon ng dilim ang langit, nanatiling may liwanag sa puso ni na Elias at Amara. Liwanag ng kwento nilang pinanday ng unos, sinubok ng lipunan, at pinagtibay ng pagmamahalan. Sa San Esteban, sa bawat hampas ng alon, may tinig ng isang kwento. At sa bawat alon ng pag-ibig, may pangakong hindi na kailanman malulunod.